Maaaring ang buhay tuloy sa halip na exciting, sa halip na makulay, masaya, ay parang nakababagot, nakasasawa, parang wala namang nangyayari. Ecclesiastes 1, 2-4 and 8. Nothing makes sense. Everything is nonsense. I have seen it all. Nothing makes sense. What is there to show for all our hard work here on this earth? People come and people go. All of life is far more boring than words could ever say. Isang observation ni Solomon tungkol sa buhay, pag hindi mo pinag-ingatan ang paghawak ng bawat oras at araw na binibigyan ng Panginoon, life could become dull, boring, colorless, lifeless. At kung minsan, itatanong mo pa sa sarili mo kung bakit ka ba nga nabubuhay pa. Kung sulit ba na ipaglabang patuloy pa rin mabuhay. Pag dumarating ang ganyang mga pag-iisip, kanino man, ay dapat suriin kung paano siya nabubuhay, paano niya iniingatan ang panahon na ipinahihiram ng Panginoon. Pagka walang vision, walang pananaw, pangitain, walang pangarap, walang adhikain, napakadali na magmukhang walang saysay ang buhay. Pag walang misyon, walang project, especially a life project, parang nawawalan ng halaga ang bawat sandali. We should make our day, our week, our months, our years, our life special. Nalalampas ka lang sa ordinariness. Yung laging araw-araw, yun lang ang ginagawa mo, dapat may iba pa. Pagka inoobserbahan natin kung minsan, ang napakarami mga Pilipina, maging Pilipino, babae at lalaki, halos kalahati ng araw, bawat araw, araw-araw, naglalaba. Lalo na yung mga masela na ayaw pa ng washing machine, gusto pa sariling kamay, kusot-kusot-kusot. Kalahating araw yan. Lalo ko ikukulam mo pa, may palo-palo ka pa. Pagkatapos aalmerolan mo pa, kung ano-anong gagawin mo sa damit. Tapos susut mo lang naman yun, dudumi lang yun. Ibig mo sabihin, mauubos ang kalahati ng araw mo, araw-araw, para lang sa damit. Tapos tumanda ka na, namatay ka na, ang accomplishment mo, naglaba ka. Hindi masamang maglaba. Magaling ang paglalaba, pero may iba ka pang dapat mas galingan. Magawa mo pa yung mga ibang bagay na nakakapagpalaki ng isip, nakakapagpalawak ng pag-iisip, nakakapagpayaman ng kalooban at ng pagkatao. Paano ka gagaling, ginang? Paano ka gagaling, ate? Madedevelop mo ang iyong balletic dance skills, ang iyong painting skills, ang iyong musical skills. Paano mo madedevelop ang iyong engineering skills, ang ibang pong mga husay at galing, administrative skills kung nakatali ka sa batya? Do you enjoy your work? If you don't enjoy your work, what are you doing there? Tatanda ka na, tapos mamamatay ka na, hindi ka nag-enjoy. Di ba lugi ka nun? Kaya dapat naghahanap ka ng na-enjoy mo rin. Lagi maraming nagtatanong sa akin, ano po ang magandang negosyo? Lahat ng negosyo maganda. Kasi sa lahat ng negosyo may umuunlad. Pero ang magandang negosyo ay yung bagay sa'yo. Halimbawa, gusto mo ba na nagme-makeup ng mga bangkay? Ayoko po. Ay, hindi ka pwede magnegosyo ng punerarya. Di ba? Gusto mo ba na naguhukay ng mga libingan? Hindi po. Ay, hindi ka pwedeng may memorial park o meron kang sepulturero. Nag-enjoy ka ba magluto? Opo. Ay, baka bagay sa'yo lahat ng may tungkol sa food, mga restaurant, ganyan. Walang magandang negosyo. Ang magandang negosyo ay yung bagay sa'yo. Yung gusto mong gawin, pag absent ang mga tauhan mo, kaya mong paandarin, magandang negosyo yon. Pero magtatayo ka ng talyer, hindi ka marunong mag-welding, pag absent yung welder mo, sarado ang talyer, hindi magandang negosyo yan. Yung iba kasi, pasabi, uy, kumikita yun, gayahin natin, magandang negosyo. Pero, kaya mo ba yung ginagawa ng may-ari nun? Para paandarin mo yan. So sabi ni Solomon, alam nyo, ang dami kong ginawa, pero itong masasabi ko, lahat ng ginawa ko, yung enjoy ako. Because when your work is enjoyable, you are not working, you are playing. That's why you should find work that you enjoy so that all your life you don't work, but you play. Pero kung araw-araw ang bigat-bigat sa dibdib mo, papasok ka na naman, kakasakit ka niyan. Alam niyo yung mga inis, mga pagtitimpi, yung mga himutok na sinasarili, nagiging sakit. Kaya dapat hahanapin mo kung saan ka masaya. Yung pipili ka ng mapapangasawa, yung mayaman o yung masarap kasama, yung tawa ka ng tawa, doon ka na sa tawa ka ng tawa kahit na kinakain mo rin yung gulay na tawa-tawa. Kasi ang dami-dami yung pera pero ang haba ng mukha mo, nakasimangot ka. Ngayon kung mayaman na, tawa ka pa ng tawa, aba, huwag mo nang papawalan yan. Diba? Pero hindi lang yung
kasi mayaman, kasi gwapo, kasi maganda. Masaya ka ba? Ang mahalaga sa buhay, masaya. Hindi ibig sabihin na mayaman, hindi masaya. Pero hindi man ko mamayaman, ay masaya na. At hindi naman ko malungkot, masaya. Mahirap, masaya din. Kaya tinitingnan mo, saan ka ba sasaya? Sabi ni Solomon, I enjoyed all of it. And that's what is important in life. Yung enjoy ka. Ang dami-dami rin tatanong, saan church po ba ako magme-member? Di doon ko saan ka-enjoy. Enjoy ka ba ng mukha kang bangkay? Lagi ka naka-long sleeve, laging serious, may bulak sa ilong. Maraming ganun churches. Join. Meron enjoy ka ba na medyo relax ka lang, cool ka lang, hang loose ka lang? Meron din ganun. Saan ka enjoy? Kasi isa naman Biblia, isa yung Diyos. Pero iba-iba yung enjoyment mo, doon ko saan ka enjoy. Pareho lang yun. There should be satisfaction in life. Bakit mahalaga ang wisdom sa Diyos at sa lahat ng maka-Diyos? Mga kapatid, ang size ng mundo, ang size ng bahay, ang size ng buhay, depende lang sa size ng iyong utak. Pag malawak ang utak mo, malawak ang mararating ng iyong buhay, ng iyong pananaw, ng iyong pagpapahalaga, pero kung maliit at makitid ang utak mo, liliit at kikitid din ang iyong mundo at kawawa ang lahat ng tao under your influence and power dahil ikukulong mo sila sa isang maliit at makitid na mundo na ang hangganan, ang bakod, ay yung bakod ng iyong bungo. Anybody who will go far must first expand their minds. Kaya mahalaga yung pinaparunong ang isip, dinadagdagan ng alam, laging nagtatanong, laging nakikinig sa nagsasalita, lalo't marurunong kasi may mapapala ka. Bawat taong marunong nakausap mo, pinapalaki ang iyong utak. Pero kung kausap mo ay makitid ang utak at na-influence ka, kikitid ka rin. Parang yung mga ibinigay ni Lord na talents, yung binigyan ng malaking puhunan, napalaki niya, binigyan pa siya ng lalong malaki. Yung binigyan ng maliit na puhunan, hindi niya pinatubo, hindi niya ininvest, binawi sa kanya. Wealth and fame, these are only byproducts of pleasing God by being wise. Connect sa nakapagpapatalino, huwag sa nakakapagpablank. Pipili kayo ng kakausapin, yung pagkatapos yung mag-usap, uuwi ka, sabi mo, uy, may natutunan ako maganda. Uy, tumalino ako. Hindi yung ayaw niyong kausapin yung matalino dahil nosebleed. Pinapaspell ka lamang ng Connecticut, nag-nosebleed ka na. Paano po kayo paspell sa'yo ang Czechoslovakia? Di talagang balingoy-ngoy na aabuti mo doon. Dapat huwag ka matakot mag-nosebleed. Sa simula, nakaka-nosebleed na mahihirap na bagay. Pero mamaya, mamamaster mo na yan. Huwag kang tamad no mag-isip. Meron pa, naku, ayaw kong kausap yan. Nakaka-stress. Masyadong matatalinong bagay yung pinag-uusapan. Doon nagpunta si Jesus. Hindi sa mga walang kakwenta-kwenta mga usapan. Kaninong ang birthday ng artista ngayong araw na to? Ikailang asawa na ni ganung ganyan. Anong klase pag-usapan yan? Anong mapapala nyo dyan? Makakapagkaperahan ba yan? Kayo, sino lagi nyong kausap? Alam nyo, yung kausap natin lagi, salamin yon. Nakikita natin ating sarili. Kasi, lagi mong kausap dahil enjoy ka. So, anong pinagtatawanan nyo? Yung nag-contest kayo, pabilisan kayo magbilang ng kaliskis ng isang isda. Sikat na sikat yung naunang nagbilang. Ano naman ang napala ng planeta na nabilang mo ang kaliskis ng isda? Huwag sa nakakapagpababaw. Remember this, your mind could be your own prison. Ang pinakamalupit na piitan, na kulungan, ay hindi mga metal, hindi mga concrete, ang utak. Maraming tao, kulong na kulong ang buhay dahil ang utak nila, ang pag-iisip nila ay isang malaking kulungan ng buhay nila. Ay, hindi ko pwedeng gawin yan. Bakit hindi pwede? Ba't ka nakakulong? Papasok ka sa isang building, naku, baka hindi tayo payagan ng gwardiya, huwag na tayong pumasok. Hindi ka ba binabawalan? Ikaw na nagbawal sa sarili mo. Ang daming tao ganyan. Ang kulungan nila, yung pag-iisip nila, hindi tayong pwede, huwag na lang. So they'll play safe, they'll play small. At yun ang sinasabi ni Solomon, I did many things that other people might even consider foolish, but it's only because I was expanding my mind. Merong restaurant dyan sa EDSA corner. Show ba yan? Yung may crossing dyan. Aircon dati. Matagal na to. Walang pumapasok. Kaya ang dami-daming tao na dumadaan. Napag-isip nila, baka nai-intimidate ang mga tao kasi aircon.
Tinanggal nila yung aircon. Nakabuyang-yang sa alikabok at init. The same pa rin ang price. Ang daming kumain. Merong magsasabi ka, hihingi ka ng permiso. Ay naku, baka hindi tayo payagan. Wag na lang. So sino hindi pumayag sa'yo? Yung utak mo. Kasi hindi mo tinry. Kaya ang tanong mga kapatid, gaano karaming pagkakakulong ang nararanasan natin dahil tayo ang nagkukulong sa ating sarili. Proverbs 14:14, you harvest what you plant, whether good or bad. So hindi natin masyadong consciously ina-appreciate that whatever we are harvesting now is what we planted yesterday. And if you don't like what you're harvesting now, stop planting today what you planted yesterday and don't plant it tomorrow because you will keep harvesting the same thing. Kung ayaw mo sa buhay mo ngayon, kailangan palitan mo ang formula. Kung gusto mo sa buhay mo ngayon, palitan mo pa rin for the better. Because we grow from glory to glory. Pero wala kang pwedeng mapalitan na bungang inaani kung hindi mo papalitan ng pagtatanim, paraan ng pagtatanim, at butong itinatanim. Your life is precious. Life is short, but it's always long enough for greatness, for the big, for satisfaction, for happiness. Don't go for anything less. God designed you to be an outstanding person, to achieve the best within your field, not to compare yourself with others, but to compare yourself only with your past achievements. God wants you big. God wants you happy, but you've got to do your part. Be wise. Ask for wisdom. Continue to enrich your mind and work. And the Lord is going to bless you with growth beyond your imagination. Sabi sa Bible, what God has prepared for you is beyond what you have already seen and heard. It is even beyond your imagination. It never even occurred to you.